Mga bilang Kapitulo 14. Sumuwi ang Israel laban sa Diyos. At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig, at humiyaw, at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon. At inupusala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto. O kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito, upang tayo'y mabuwal sa tibak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli, hindi ba magaling sa atin na tayo'y magbalik sa Ehipto? At nagsangusapan sila, tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Nang magkagayon, si Moises at si Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan na kapisanan ng mga anak ni Israel. At hinapak ni Josue na anak ni Nun, at ni Caleb na anak ni Jephon, na mga kasamang tumiktik sa lupain, ang kanilang mga suot. At sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sinasabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing yaon, at ibibigay niya sa atin, na yao'y lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin, ang kanyang kalinga ay inilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasaatan, huwag kayong matakot sa kanila. Datapwat tinangka ng buong kapisanan na pagbatuhanan sila, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. Panunubli ni Moises para sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? At hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin, sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila? Aking sasaktan sila ng salot, at hindi ko sila pamamanahan at gagawin kita na isang bansang malaki at matibay kaysa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, kung gayo'y mababalitaan ng mga taga-Ehipto, sapagkat isinampa mo ang bayang ito ng iyong kapangyarihan sa gitna nila. At kanilang sasaysayan sa mga tumatahan sa lupaing ito, kanilang nabalitaan na ikaw Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito, sapagkat ikaw Panginoon, ay napakita ng mukhaan, at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon, at ikaw ay nangunguna sa kanila, sa isang halijing ulap sa araw, at sa isang halijing apoy sa gabi. Kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao, ay magsasalita nga ang mga bansang nakabalita ng iyong kabantugan na sasabihin. Sapagkat hindi madadala ng Panginoon ang bayang ito sa lupain, na kanyang isinumpa sa kanila, kaya't kanyang pinatay sila sa ilang. At ngayon, idinadalanggan ko sa iyo, na itulot mo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila, ayon sa iyong sinalita, na sinasabi. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kawan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang wang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi. Ay patawad mo, isinasamo ko sa iyo, ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kawan, at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito, mula sa Ehipto hanggang ngayon. Hinahatulan ng Israel na maglibot at mamatay. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Ngunit tunay, na kung paanong ako'y buhay at kung paanong mapupuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda, na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasangko, at hindi din inag ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinarunan, at aariin ng kanyang lahi. Ngayon ngay ang mga Amalasita at ang mga Kananiyo ay tumatahan sa libis, bukas ay magbalik kayo at kayo'y pasailang sa daang patungo sa dagat na mapula. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanang ito, na nag-uupasala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo.
Ang inyong mga bangkay ay manggabubuwal sa ilang na ito, at yaong lahat na nanggabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang, mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasa lalaban sa akin. Ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jephon, at si Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata, na inyong sinabing magiging mga huli ay aking papapasukin, at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakuwil. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay ay manggabubuwal sa ilang na ito. At ang inyong mga anak ay magiging gala sa ilang na 40 taon, at kanilang tataglayan ang inyong pakikiapid, hanggang sa ang inyong mga bangkay ay matuno sa ilang. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain, sa makatuwid bagay 40 araw, sa bawat araw ay 1 taon, ay inyong tataglayan ang inyong mga kasamaan, na 40 taon, at inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Akong Panginoon ang nagsalita, tunay na ito'y aking gagawin sa buong masamang kapisanang ito, na nagpipisan laban sa akin, sa ilang na ito matutunaw sila, at dyan sila mamamatay. Namatay sa salot ang mga especially iya. At ang mga lalaki, na sinugo ni Moises upang tumiktik ng lupain, na nagsipagbalik, at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kanya sa paghahatid ng masamang balita laban sa lupain. Sa makatuwid bagay ang mga taong yaon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain, ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon. Ngunit si Josue na anak ni Nun, at si Caleb na anak ni Jephon, ay naiwang buhay sa mga taong yaon na nagsiparong tumiktik ng lupain. Babala ni Moises sa Israel. At sinaysay ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, at ang bayan ay tumaghoy na mainam. At sila'y bumainggong maaga sa kinaumagahan, at umakyat sila sa taluktok ng bundok, na sinasabi, narito kami, at kami ay aakyat sa dakong ipinangako ng Panginoon, sapagkat kami ay nagkasala. At sinabi ni Moises, bakit sinasalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon, sa bagay ay hindi ninyo ikasusulong. Huwag kayong umakyat, sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo, upang huwag kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Sapagkat nandoon ang mga Amalesita at ang mga Kananiyo sa harap ninyo, at kayo'y manggabubuwal sa Tabak, sapagkat kayo'y humiwalay sa pagsunod sa Panginoon, kaya't ang Panginoon ay wala sa inyo. Ngunit sila'y nagpumilit umakyat sa taluktok ng bundok, gayon may angkaban ng tipan ng Panginoon, at si Moises ay hindi nagsilabas sa kampamento. Sinalakay ng mga Amalekita ang Israel. Nang magkagayon ang mga Amalesita ay bumaba at ang mga Kananiyo na tumatahan sa bundok na yaon, ay sinaktan sila at nilupig silang hinabol, hanggang sa Horma.